Hi guys, so this video is entitled Moment Diagram by Parts Part 3. So, sa Part 3 na to, pangalawang problem solving na tayo or pangalawang problem na ang isosolve natin with application ng mga previous discussion. Ayan. So, ito ay na-discuss sa problem 1 ng part 3. So, pinag-aralan natin itong mga to, kung saan sila nanggaling. So, kung gusto nyong balikan, hanapin lang ito. Ayan. So, let's now go to our problem number 2. So, sabi niya, for the beam loaded as shown in the figure or in figure, compute the moment of area of the moment diagrams between the reactions about both the left and the right reaction. So, this is the given problem. We have a simply supported beam and then loaded siya ng concentrated load and uniform load. So, ito yung kanyang mga given distances. So, let us now solve for support reaction. So, alam naman natin na ang first step ay to solve the support reaction. Pero, again, ang tinatanong is, i-compute muna natin daw si moment diagrams between the reactions. So, lahat ng mga moment diagram between the reactions, and then, imo-moment natin ang mga area nila about left and right reaction. So, we are expecting two answers here. So, before tayo makapaggawa ng moment diagram by parts, kailangan muna nating isolve ang mga support reaction. So, we can solve them by summation of forces vertical equals 0, upward positive. So, anong una nating ilalagay? So, let's say this one is RA and this one is RP. So, dahil upward si RA, from left to right tayo, ha? So, downward si 500 Newton. And we have downward din ang uniform load na 400 Newton per meter. But this is a uniform load. So, we need to convert or get the equivalent force ng uniform load. So, multiply natin siya sa distance na kung saan involved ang uniform load. Since between the reaction siya, kunin natin siya lahat. So, we have here 3 meter. And then, we have plus RB. So, na-complete na natin ang mga vertical forces natin. So, i-simplify lang natin para magamit natin mamaya yung ating solution or pagsusolve. So, we have here 1,700 and then copy natin si plus RB equals 0. I-equate natin ang lahat to A. So, magiging 1,700 kasi itatranspose natin. Pati si RB ay itatranspose kaya magiging minus RB. So, we have now equation number 1, no? So, dahil dalawa ang unknown natin, kailangan natin ng additional or other equation para may makuha tayong values. So, we can use summation of moment at A equals 0, clockwise positive, no? So, si RA, wala siyang value kasi wala siyang distance from A. So, move tayo kay uniform load, which is 400 Newton per meter. So, since clockwise siyang lumilitaw kay A, it is positive. So, ito ay uniform load pa lang. So, we need to get the equivalent force again, which is 3 meter. So, hindi ko agad sinusolve yung equivalent force ng buong uniform load. Tapos, ilalagay ko siya dito kasi there are times na part of it lang ang kailangan mo. So, this is the force
And then, ang ating distance ay from A hanggang gitna niya, which is 1.5 meter. Ayan. So, next, we have a concentrated load of 500 Newton. So, clockwise din ang kanyang effect kay RA. So, magiging positive siya, 500 Newton. Ang distance niya from A kung saan natin siya minu-movement ay 2 meter. So, last one, we have RB, which is pag ganun naman, ay counterclockwise siya kay A. So, minus, kasi opposing niya eh. Ang positive kasi nakalagay dito ay clockwise. So, we have here RB times yung distance ni RB from A, kung saan natin siya minu-movement, ay 4 meter, equals 0. So, we can now get RB, no? So, 400 and 700 Newton ang ating RB. So, we have equation number 2. So, if we will substitute RB to equation number 1, we can get RA is equal to 1,000 Newton. Ayan. So, palitan lang natin. Ayan. Ayan. So, we can now formulate our load diagram. We have RA here equals 1,000 Newton upward. And then we have the given concentrated load na 500 Newton and downward na distributed load na 400 Newton per meter. And the last one is RB is equals to 700 Newton. So, ano ba ang ating next step niyan? So, to draw our moment diagram by parts, ayan. So, we need to choose kung saan natin ilolocate ang ating reference point or line na kung saan natin i-draw ang ating moment diagram by parts. So, since dito, ang kailangan lang naman talagang i-consider is yung uniform load. So, dahil ang ating condition is between the reactions, and our given uniform load is in between siya ng reactions o nakapaloob siya, we can or it is more convenient to locate our reference point or line sa dulo-dulo ng ating given uniform load. So let us try point A as the location of our reference point or line in solving the moment values and drawing the moment diagram by parts. Ayan. So let's start with due to concentrated load, 500 Newton. By the way, no, ang lahat ng kailangan nating i-draw na moment diagram ay ito, and then ito. So, tatlo. So, i-moment muna natin si concentrated load kay A. So, moment is equals to P times X. So, kapag kabisado nyo na, you don't need to write this. So, diretso ka na kay 500 Newton times yung distance niya from kung saan mo siya minu-moment, which is A, is from dito hanggang dito, which is 2 meter, no? So, ang kanyang sign ay negative kasi pababa ang effect niya. So, our moment here is negative 1,000 Newton meter. So, let's now move to uniform load, which is 400 Newton per meter, no? Ayan. So, ano ang gagawin natin para makuha natin si moment ni uniform load? So, moment is equals to given uniform load, multiply mo sa
distance na involved para ma-convert mo siya into a force. Let's say it is x. And then, multiply mo siya sa distance na from centroid niya to kung saan mo siya imo-moment. Ayan. So, anong ilalagay natin dito? Anong sign niya? Since pababa siya, pababa ang effect niya, ano ang magiging sign? Negative. So, sulat natin si 400 Newton per meter. Ang distance na involved sa kanya is yung buo or involved sa question. And then, the distance from its centroid to the point na kung saan mo siya imo-moment ay from dito hanggang dito, no? So, we have half nito. 1.5 meter. So, our moment value here is negative 400 times 3 times 1.5. 1,800 Newton meter. So, before we solve the moment diagram due to RB, plot muna natin. So, due to concentrated load na 500 Newton, which is negative 1,000 Newton meter, so, pababa siya. We have here, gawin natin red. Negative 1,000 Newton meter, no? So, here we have negative din, 1,800 Newton meter, but it is uniform load. So, kailangan panoorin muna ang moment diagrams part 1, part 2 para mas maintindihan kung paano ito i-plot. Ayan. So, we have here first degree and here second degree. Ayan. Tama ba? Lahat ng nakasulat para makapag-move tayo kay due to RB. So, i-flash lang natin ang ating mga mas clear na solution. Ayan. So, let us now move to moment value and drawing of moment diagram due to RB, no? So, due to support reaction, RB, which is 700 Newton. So, our moment here must be M is equals to P times X. M is equals to positive 700 Newton dahil pataas yung effect niya from distance from point A to B. So, we have X, yung distance niya from A to B ay 4 meter. So, our moment here must be positive 2,800 Newton meter. So, kakalkupan ni Ma'am. Yan. So, we can now draw our moment diagram by parts due to this value, no? So, dahil positive siya, pataas at hanggang sa from A to B. Ayan. So, this is 1 degree and this is positive to 8 Newton meter. So, palitan natin ng mas organized na solution. Ayan. So, ngayong kumpleto na ang ating mga moment diagram by parts between the reactions. Ayan. We can now moment the area of this about left muna. Okay. Ayan. So, about left. So, ano nga ba ang ating formula kapag i-moment natin ang lahat ng area ng mga moment diagrams between the reactions about the left? So, ito siya. So, ibig sabihin,
area AB, so lahat ng area from A to B, imo-moment natin with respect kay A, kaya ito ang ating formula. So, let's now do it from top to bottom tayo, no? So, we have here, this triangle to, we can now write 1/2, and then base times height to 8 Newton meter. And then our base here is from here hanggang B. So we have 4 meter. So this is just the area. So we need the distance of its centroid from A na kung saan natin siya mino-moment required sa question, no? So we have here 1/3 of its base, which is 4 meter. So kailangan panoorin ang part 1, part 2, at problem 1 ng part 3 para mas maintindihan ang ginagawa dito sa part 3, problem 2, no? So, let's now move to this one. So, minus, anong ilalagay natin dito? Pag triangle, 1/2. Ang base times height niya, ano? 1,000 Newton meter. Ang base niya is from dito lang hanggang dito, as you can see. So, this is, anong ilalagay? 2 meter, no? And then, area lang to. We need the distance from its centroid to A na kung saan natin siya mino-moment. So, we have here 1/3 of its base, again, which is 2 meter. So, this is just the distance from A. Last one is we have negative 1,800. So, ilalagay ko dito negative. So, second degree siya. So, i-refresh lang natin na A is equals to 1 over n plus 1 base times height, where n is 2. So, ang A natin is 1/3 base times height. So, ilagay lang natin 1/3. Base is, or height is 1,800 Newton meter. Ang base niya is from dito lang hanggang dito, no? Huwag palilito. 3 meter. And then, this is just the area. We need to get the distance from its centroid to point kung saan natin siya imo-moment, which is A. So, dahil 1/3 to, magiging 1/4 to. So, let's say x bar is equal to 1 over n plus 2b. Our n is 2. So, we will have 1/4. So, kung mapapansin nyo, may pattern, no? Yung tinuro ni ma'am sa previous discussion natin. And then, we have here yung kanyang base. Kasi 1/4 ng kanyang base, which is 3 meter. So, yan ang ating distance. So, let us now solve our answer for the question. So, ang ginagawa ni ma'am, isi-solve niya muna yung una, and then i-store niya. Para hindi mag-lag yung calculator kapag masyadong marami yung tinatype mo, no? So, yung mga prone lang na error dito is yung mga, yun nga, sa dami ng numbers, dami ng distances na nilalagay mo at ulit-ulit sila, napaka-prone to error. Kaya kailangan talaga organize yung pagsusolve mo ng problem. So, we have here 5,450 Newton, ito. And then, 3 meter, which is meter cube, no? So, i-flash lang natin yung mas organized na solution. And then, burahin lang ni ma'am yung handwritten. Ayan. So, tapos na tayo sa about the left, considering point A as our reference point or line of moment diagrams. We now move to right naman, about right reaction, no? So, ano ang magiging formula natin? So, same lang na area from A to B, but this time, B ito kasi nga, ang pagmo-moment natin ng mga area na yan ay about the right reaction, no? At ang right reaction natin is nakalagay siya sa B. Okay?
So, from top to bottom ulit tayo, and then na-compute na natin yung moment diagrams natin, considering that our reference line is located at point A. So, we have here equals. So, 1/2 base times height nito to 8 Newton meter. Ang base niya is from A to B, no? 4 meter. But, this is just an area. But this area, mino-moment natin siya with respect kay B. So, we need the distance from B. So, kung 1/3 yung kanina dito, ang natitira is from centroid to B, which is 2/3 of its base. So, we have its base as 4 meter. Ayan. So, let's move to this one, yung sa yellow part, no? So, minus siya. Ilalagay ko minus. And then, 1 degree lang to, kaya 1/2 lang ulit. Base times height is 1,000 Newton meter. Ang base niya is from dito to dito lang ulit. Kasi area ang kinukuha natin, no? So, area lang to. And then, we need the distance from its centroid hanggang kay B kung saan mo siya binomoment. So, kunin muna natin to, which is 2 meter. And then, i-plus natin to. So, kung nakinig kayo sa Prob 1, Part 3, ito ay magiging, 2/3 of its base, which is, ang base niya ay 2 meter, no? Ayan. So, last one, we have negative. Since this is second degree, napag-usapan na natin kanina na 1/3 base times height ang kanyang area. So, its base times height is 1/8 Newton meter. Ang base niya ay from dito lang hanggang dito, which is 3 meter, no? So, dito ay distance. Ito ay distance. This one is area. So, we need its distance from centroid ng diagram hanggang kay B. Kasi sabihin natin siya ulit moment, no? Kaya yun ang kailangan nating distance. So, ito ay 1 meter plus. So, napag-usapan natin na ito ay 1/4 kanina. So, this one is 3/4 B, no? Ang base niya ay 3 meter. Ayan. So, now let us compute kasi natapos na natin ang lahat ng ating pagmo-moment ng moment diagram by parts with respect kay B, no? So, masyadong mahaba to, kaya kailangan by parts mo din siyang i-calculator. Pero pwede rin namang buo kung kakayanin ng calculator nyo. Times 3. So, our answer will be 5,750, again, Newton meter cube siya, no? So, i-flash lang ni ma'am yung mga sagot sa mas malinis at klaro na presentation, no? Ayan. So, sabi ni ma'am kanina, kapag given a uniform load at in between naman siya ng tinatanong na area or boundary, so pwede mo siyang i-locate left end or right end ng uniform load yung reference line or point. So, let us try i-locate sa point C ang ating reference point na kung saan kabilang end ng ating uniform load. Ito yun. So, let's locate. Ayan. So, let's solve for moment values and draw moment diagrams. Kung kailan ang ating reference point or location ng ating reference line ay kay C. Okay? So, let us start from left to right, no? So, due to support reaction RA, which is 1,000 Newton. So, we have here
M is equals to Px. Again, hindi nyo naman siya kailangang isulat lahat kung kabisado nyo na siya. So, 1,000 Newton, from A to C, ang distance niya ay 3 meter, no? So, dahil pataas siya, positive. So, M is 3,000 Newton meter. So, let's solve now the due to uniform load, no? So, ang uniform load natin is 400 Newton per meter. So, ang moment natin, alam natin na uniform load times yung distance ng uniform load na kung saan involved. Iyon sa question. And yung distance from its centroid to the point na kung saan mo siya imo-moment, no? So, M is equal to 400 Newton per meter. So, kung mas gusto nyo na isolve siya agad, tapos ilocate siya para hindi mahaba yung solution nyo, nasa inyo siya, no? 3 meter. So, from C, ang kanyang distance ng centroid ay 1.5 meter. So, downward siya, kaya negative. So, M is equals to negative. Ano kasi kanina to? 1,800 Newton meter, no? Pataas to, pababa. Ayan. So, before natin kunin yung moment diagram by parts ng 500 Newton at 700 Newton, i-plot muna natin si 3,000 Newton meter. So, positive siya. So, 3,000 Newton meter. And then, we have negative due to uniform load. So, ibig sabihin nito, 1 degree kasi concentrated load. Ito naman ay so 2 degree, negative 1.8 Newton meter, no? So, we still have itong dalawa, pero i-flash muna natin ang mas klaro na solution, no? So, we have to delete to. Clear? Ayan siya. So, 3,000 and then negative 1. Ayan. So, let's continue solving for moment values and drawing of moment diagram by parts of 500 Newton and 700 Newton. So, due to concentrated load, 500 Newton. So, we have here M is equals to Px. M is 500 Newton times ang distance niya from C, which is 1 meter. But it is negative, no? Kasi pababa yung effect niya. So, we have here negative 500 Newton meter. And then, we also have the last one, which is due to support reaction. 700 Newton, RB. M is equals to P times X then. M is, pataas siya, 700 Newton times, ang distance niya lang from C is ito, which is 1 meter. So, ang moment natin dito ay 700 Newton meter. So, i-draw muna natin sila. So, negative 500 Newton meter. So, from dito. So, 1 degree to. Negative 500 Newton meter, no? And then we have the last one, ito positive. Oops, sumobra. Ayan, so, ayan, 1 degree to. And then 700 Newton meter. So, i-display natin yung mas clear na solution para mas naiintindihan nyo kaysa sa sulat ko, no? So, i-plot na natin. Ayan. And then we have, ayan. So, 1 degree din yan.
So, 1 degree itong tatlo, and then we have 2 degree, 700, negative 500. So, di ba, ang una nating ginawa is solve for support reactions, and then pangalawa, solve for moment values and draw moment diagrams. Ano ang gagawin natin next? So, isosolve na natin kung ano yung tinatanong. So, dahil nilipat lang natin ang ating reference line or point, dapat or expect natin na makukuha natin yung sagot sa tanong same lang or equal lang dun sa nauna nating sagot sa case 1, no? Kasi nasa case 2 na tayo ngayon. So, ano ulit ang formula dito? So, area AB times x bar A. So, imo-moment mo ang bawat area ng mga moment diagram at ang distance, dahil ito ay distance from point na kung saan mo siya imo-moment hanggang sa center niya. So, dahil dito, imo-moment natin siya kay left or A. Okay? So, bakit ko siya binubura? Ayan. So, let's start. So, medyo mahaba-haba ang ating solution. So, let's start kay 3,000 Newton meter, no? So, we have here 1/2 base times height. Ang base niya is from dito hanggang dito. Okay, this is just the area. So, again, about the left, sa A. So, dito, na distance hanggang kay centroid niya, which is 2/3 of, ang kanyang base ay 3 meter, no? So, this is our distance or x bar A, no? So, let's move to this one. So, minus 1/2 ulit. Then, 500 Newton meter. And then, we have itong base niya ay 1 meter. So, ito ay area lang. And we need the distance from its centroid to A kasi about A natin siya minu-moment, no? So, ano ba tong distance na to? Ayan. Centroid hanggang kay A. So, this is 2 meter and this one is 2/3 of its base, no? So, 2 meter plus 2/3, ano ang base niya? 1 meter. Ayan. So, move muna tayo kay 700, no? Plus, kasi positive. 1/2 700 Newton meter times 1 meter. So, ito ay area. Ito ay distance. So, ang distance niya from A ulit hanggang kanyang centroid is ito. So, kailangan muna nating kunin to, which is 3 meter plus 1/3 ng 1 meter. Ayan. So, last one, we have this one. So, minus, dahil second degree siya, ang kanyang area ay magiging, i-plus mo lang to ng 1/3, 1/8 Newton meter. Ang kanyang base from dito hanggang dito. So, 3 meter. And then, ang kanyang distance from its centroid hanggang kay A, na kung saan mo siya minu-moment, ay 2, no? Dahil 1/3 to, magiging 4 ang denominator. And then, dahil ito ang mas mahaba, it will be 3/4 times, ang kanyang base ay 3 meter, no? Ayan. So, i-calculate na natin, no? So, matagal-tagal to, no? Kasi napaka-haba niya. So, ang ine-expect nating sagot dito, yung katulad nung kanina, kahit magkaiba sila ng reference point, no? Ayun. So, ang lumitaw ay
5,450 Newton meter cube. So, i-flash natin yung mas malinis na solution. And then, i-delete natin yung handwritten. Ayan. So, pareho lang sila, no? So, i-check din natin paano kung ang with respect or about right reaction naman, no? Given that ginamit natin ng point C as the location of our reference point or line. So, ang magiging formula mo lang is area from A to B, i-moment mo kay B. So ganong sequence pa din, no? Unahin natin to. We have here 1/2, 3,000 Newton meter. And then we have base na 3 meter. So this is just an area. So the distance from its centroid to B ang kailangan natin, which is 1/3 of its base, which is 3 meter nga, plus 1 meter, no? Kasi sa B ang kailangan natin. Next, we have here negative 500 Newton meter, no? So, negative 1/2, 500 Newton meter, and then we have its base na 1 meter lang. So, this is just an area. We need the distance from its centroid to B kung saan natin siya minomoment nga. Ayan siya. So, we have 1 meter plus 1/3 of its base, which is 1 meter then. Ayan. Next, we have 700 Newton meter naman, which is positive. So, 1/2, 700 Newton meter. And then, we have 1 meter. So, area lang ulit to. And then, ang distance from its centroid to B ay 2/3 of 1 meter. Ayan. Paus na ako. So, last one, we have negative. So, dahil second degree siya, ang kanyang area ay 1/3. Ang base niya ay, from dito hanggang dito, we have 3 meter. Ay, unahin lang natin yung force. Unahin lang natin yung kanyang moment. So, ibang color. So, we have here 1/8 Newton meter. And then, ang kanyang base ay from dito hanggang dito nga, 3 meter, no? And then, ang distance from its centroid to B. This is 1/4, which is 1/4 of B plus 1 meter, no? Ayan. So, let's compute. Dapat katulad lang siya ng kanina. Kung hindi siya katulad, it's either mali ang pagkakalkil mo o mali ang solution mo, no? And then, haba. Init. Ayan. So, katulad siya ng kanina, which is 5,750 Newton meter cube. So, i-flash muna natin yung ating mas clear na solution para mas organized. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, we therefore conclude na kung ang ating uniform load ay nasa loob lang siya ng limit or boundary na tinatanong, i-consider natin ang ating location ng reference point or line ay sa left or right
na dulo lang ng ating uniform load if wala pa siyang varying load. And then, again, kahit anong consideration mo ng location ng reference point or line, kailangan same lang yung sagot mo sa tinatanong. Kasi tama. Kaya same, no? So, our problem number 3 will be uploaded next. So, meron na siguro siyang varying load nun, no? Okay.